Magandang hapon po sa ating lahat. Nandito na naman po tayo sa Midweek Encounter of God. Bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Tayo po'y manalangin. Panginoon na aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na dakila. Patuloy ka po namin pinupuri at pinapasalamatan, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po sa pagkakataon na kami muli ay magsama-sama upang mag-aral ng iyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, na ang iyong lingkod ay itago mo nga po sa iyong likuran upang ikaw ang siyang patuloy naming marinig, Panginoon, sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, na bigyan mo nga po ako ng karunungan na magamit ko upang ikaw ang siyang patuloy na makita, Panginoon, at marinig ng bawat isa sa amin. Salamat po ng maraming at patawad po sa aming gawang kasalanan at mga pagkukulang. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagbubulay-bulayan po natin sa hapon na ito ay matatagpuan sa 2 Korinto chapter 9 verse 6. Ganito po ang mababasa. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Pagbalayan po tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Ako po bilang isang mahilig magtanim ng gulay, totoo po at napakayaman ng talata na ito sapagkat yun nga, kung kakaunti ang iyong itatanim, kakaunti rin yung iyong aanihin. Kumbaga, sa iyong pagtatanim, doon magbabase yung dami o kaunti ng iyong aanihin sa iyong bakuran o sa iyong bukid. Meron po akong isang maikling kwento tungkol po dito sa ating talata. Noong pong pandemic ay nagtanim po ako ng gulay na iba-iba. Kumbaga, yung iba ko pong mga tanim ay kaunti lang. Pero, kagaya nga po ng teksto natin sa hapon na ito, ay unti lang yung aking naani. Pero yung iba na kong itinanim, kagaya po ng okra, ay napakarami yung aking na-harvest. Kasi yun yung marami kong naitanim noong panahon na yun, noong pandemic. At doon ko rin po naituon kasi yung aking panahon o oras sa pagtatanim ng gulay. Kaya sa bawat pag-harvest ko po, nang umpisa ay kaunti pa lamang, pero hanggang sa tumagal ay dumami ito ng husto at hindi na po namin kayang ubusin yung aking na-harvest. Kaya napaisip po ako kung paano ko mai-dispose o kung paano ko mai-share yung aking mga na-harvest o kung paano yun maubos para hindi masira. Kaya ang ginawa ko po noong panahon na yon, may mga tao na pagka merong dumadaan doon sa bakuran namin, doon sa kabilang bahay, ay binibigyan ko po sila para kahit papaano ay hindi masayang yung mga bunga na aking itinatanim. At napakasaya po na meron kang mai-share sa kapwa. Sobrang nagalak po yung aking puso kasi yun nga ay yun din siguro yung isang paraan ni Lord para ako rin ay makapagbigay kahit na sa ganong paraan lang. Parang yung kandin po natin, salita ng Panginoon na naririnig natin o tinatanggap natin na nagmumula sa Panginoon.
Parang ganun lang din po pag sumikapan din natin na ma-share yung salita ng Panginoon. Kasi kung yung pagbibigay ng simple o anumang bagay sa kapwa natin, tayo ay nagagalak. Kaya ganun din po yung pag-share natin ng salita ng Panginoon. Maging magalak po tayo, maging masaya tayo na i-share din yun, na wag din tayong mahiya na i-share din yung salita ng Panginoon upang yung mga mashiran din natin ay maranasan din nila yung kasiyahan na nararanasan din natin. Hindi lamang sa ating pamilya, kundi maging sa ating kapwa na alam natin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kaya salamat po sa pagkakataon na ito na ako ay nagamit muli ng Panginoon upang mag-share ng kanyang salita. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya ay naririto po akong muli. Yun lamang po at salamat. Tayo po'y manalangin muli para sa ating pagtatapos. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong mga salita. Dalangin namin na kung ano man yung pananampalataya namin sa panahon na ito, dalangin namin na tulungan mo kami na ito ay aming mapalago, Panginoon. At nawa ay ito rin ay maibahagi namin sa aming kapwa na nangangailangan nito, Panginoon. Kagaya ng iyong mga salita, nawa ay maging sandata namin ito, maging sandigan namin na magampanan yung mga nais mong ipagawa sa amin sa araw-araw. Salamat po sa mga biyaya na patuloy mong ipinagkakaloob, Panginoon, nangigit pa sa aming mga pangangailangan. Dinadalangin namin na ang aming mga kapatid na may mga karamdaman, Panginoon, dinadalangin ko nga po ang aming anak, si Aga, Panginoon. Dalangin namin na kung ano man yung merong dinaramdam ng kanyang pangangatawan, Panginoon, yung kanyang ubo, Father God, I pray na siya nga po ay yung ipuin ng iyong pagpalang kamay upang kanya nga pong maranasan yung kagalingan na nagmumula po sa iyo. Di lamang po siya, Panginoon, maging yung hindi namin mabanggit na mga pangalan na sinasambit din ng iyong mga anak. Dalangin ko, Panginoon, na sila ay iyong ipuin ng iyong pagpalang kamay upang kanilang maranasan yung kagalingan na nagmumula po sa iyo. Patawarin mo rin po kami sa aming gawang kasalanan at mga pagkukulang na hindi namin maibigay yung sapat na oras para sa iyo. Kasalanan sa pamamagitan ng aming paningin, pag-iisip, salita at gawa. Ilayo niyo rin po kami sa anumang tukso na meron sa aming kapaligiran upang hindi kami patuloy na mamuhay sa kasalanan. Dalangin din namin na patuloy niyo nga po kami bigyan ng aming kakanin sa araw-araw. Salamat po ng marami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.